Reconnecting. Good morning everybody. Magandang umaga sa inyo Pilipinas. So ngayon, alam niyo na ngayon kung kailan dapat manghiram o mangutang pagdating sa negosyo. Kita niyo yung episode kanina, diba? Ang sikreto sa tamang pangungutang pagdating sa negosyo, importante na pagka mangungutang ka, mag-e-expand ka ng negosyo, pero hindi magandang thank you brother. Hindi magandang idea yung mangungutang ka na ang dahilan dahil nalulugi ka dahil supply yung ginagawa mo sa negosyo. Yan ang pinakamabilis na paraan para ilubog mo ang sarili mo sa utang Pilipinas kapag ka nangungutang ka dahil lang nalulugi ka sa negosyo. ang pinakamagandang dahilan para mangutang dahil mag-e-expand ka ng negosyo mo kasi sobrang stable na ng business. So magandang umaga sa inyo Pilipinas. Kamusta kayo? Nagsisipag na ba kayo, Pilipinas? Magandang umaga sa inyo. Jekugo Garcia, good morning. Reyneldo Regadillo, magandang umaga sa inyo. Alam mo, simple lang naman ang konsepto Pilipinas Kung gusto ninyong magkaroon ng good morning brother, kung gusto ninyong magkaroon ng 1 milyong piso, tatalinuhan mo, sisipagan mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo hanggang makarating ka ng 1 milyon. Ganun lang kasimple yung konsepto. Simple yan on paper, pero ang pinakamahirap na konsepto dyan yung disiplina. Lalo na pagkapalagay mo, nakikita mo na hindi umuusad. Kaya kung makikita ninyo finances, ito talagang legit na mano-mano. Kasi nakikita mo mabagal yung usad. Eh, tatanong mo sa akin, gaano katagal boss G hanggang maabot mo yung 1 milyon? As long as it takes. I will say good 1 year, or probably more. As long as it takes. Hindi ko titigilan to hanggat hindi umaabot ng 1 milyong piso. Makipakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyon Pilipinas. Ganong kalaki pagmamalasakit ko sa inyo kahit hindi ko naman na kailangan yung putang inang barya-baryang kikitain dito. Nakaya ko naman kumita ng mas malaki kung ibebenta ko oras ko sa ibang tao. Eto ako ngayon sa kalsada para ipakita sa inyo mano-mano kung paano gumawa ng 1 milyong piso. Magandang umaga sa inyo. Darwin DJ Go, good fucking morning vibes idol. Christian Oxing, address dito mahabang parang Barangay Hall, Angono, Rizal. Angono ito, hindi Binangonan ha, Angono. Back to basic. Oy, naantay nga kita rito naantay kita rito. Una mong business, good morning, anong una mong business na successful from Netherlands? Alam mo, yung mga pinakauna ko kasi hindi ko ma-disclose sa inyo kasi meron akong mga hangki-pangki diba? Pero yung legit yung paupa ko hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pasok sa akin ng pera galing sa mga buildings ko yun ang pinaka una na legit kasi lahat ng mga iba medyo medyo questionable yung credibility at saka legality masamang tao nga ako, ulitin ko sa inyo, masamang tao ako. Yun. Shoutout watching from Abu Dhabi, Joel Abier. Kamusta kayo dyan? Top Mark Abier. Mag-anak ba kayo ni Joel Abier? Road to 1 million, Canada. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sige, pagsilbihan natin yung mga tanong ninyo. Ano kahinaan mo from Japan? Marami akong kahinaan. Pero hindi kasi ako para mag-disclose ng kahinaan ko 48 laws of power. Never disclose your weakness. Hindi ako para mag-disclose ng kahinaan ko. Isa sa mga kahinaan ko, sige, bibigay ko sa inyo. Paminsan-minsan kapag ka, ito, sa mga kahinaan ko. Kapag ka mainit, hindi ako masyado nakakapag-isip ng maayos. As magulo isip ko kapag ka mainit. Kaya ang aircon sa bahay, 24/7, nakabukas Pagka mainit, hindi ako masyado makapag-isip ng maayos. As in yung kumbaga yung yung sabay na mainit na nga gutom pa ako. Yun tangina. Kahinaan ko talaga yun. Kahinaan ko talaga. Pumipitik ang pumapantig ang tenga ko pagka ganun, mainit na nga Mainit na nga gutom pa ako. Kaya doon sa Tondo, kung mapapansin niyo, nagla-live ako umaga. Umaga ako nagla-live. Ang dahilan kung bakit ako umaga nagla-live kasi mataba pa utak ko sa umaga kasi hindi pa masyado mainit ang araw. Mga bandang alas 8, alas 9, alas 10 yan, okay pa
Pero pagdating ng mga bandang tanghali na, tangina binabanatan ko pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ko ron. Ang init eh, pero tangina bubong-bubo ko sa sarili ko kapag mainit eh. Yan, isa sa mga kainahan ko kapag mainit na, gutom pa ako. Pikunin talaga ako pagka mainit na, gutom pa ako. Fight or flight yun. Yan. Shoutout naman idol from Rockford, Illinois. Kamusta kayo dyan? Rockford, Illinois. Layo in fairness taga saan ba kayo? So merong Surigao del Sur, merong may Tagaytay, merong Rockford, Illinois. Good morning sir, sample nga po ng ibang tone ng voice. Di na. Galing ako call center, marami akong accent na kayang gawin. Yun na lang sabihin natin. Matagal-tagal ako sa call center. Etong normal na speaking voice ko, ito yung isa sa mga pinaka-paborito ko kasi galing ako squatter series yung feeling na you belong kapag ganito yung tono mo. Yung parang medyo lousy ng konti, diba? Na parang medyo tinatamad ng bagya tapos di pa maayos masyado yung pagkaka-pronounce sa mga pagsasalita. Sama mo na rin yung may konting parang angas ang dating. Yun yung pinaka-paborito ko kasi feeling ko parang, alam mo yun, I belong. Yun ang pakiramdam ko. Kasi galing ako squatter series. Tarlac, okay. Calapan, Jake Aranzo, kamusta kayo dyan? Ano maganda motivation idol pag sinusumpong ka ng katamaran sa trabaho? Shoutout from Canada. Depende brother kung nananatili ka na ba dyan o uuwi ka pa ng Pilipinas. Kung uuwi ka pa ng Pilipinas, ang pinakamagandang motivation dyan, amigin mo lahat ng pera dyan kasi pagbalik mo dito, hindi ganun kalaki yung perang kikitain mo rito katulad ng kinikita mo dyan sa Canada. Kung dyan ka naman stay put ka naman na dyan, isa sa mga pinakamagagandang palagay kong motivation, yung investment. Na makapag-invest ka, na kung halimbawa, bibili ka ng property, bili ka ng pangatlong property, tapos pa Airbnb mo, para habang buhay, hindi mo na kailangan magtrabaho. Yun ang pinakamaganda. Yung buhay na eksaktong gusto mo, yun ang pinakamaganda. Yung buhay na eksaktong gusto mo, yun ang pinakamaganda. Kasi you only live once. Isa lang ang buhay, hindi mo gugustuhin yung buhay mo, nilalaan mo sa katamaran, tama? Ayun. Shoutout ka muna rito habang kumakain ka. Shoutout nga pala. Dito. Gusto mo shoutout? Dito shoutout. Naka-live ako. Let's go. Yes. Lagyan dito. Kaya dito. Shoutout dito, shoutout. Alagay dito shoutout, dali. Nahiya po si Brother, pero nga akong cellphone mo. Tingnan ko lang yung mga nagko-comment na iba. Tsaka hindi ko kasi makita yung viewers dito. Kung ilan ang viewers ko sa live mismo dali, lagyan ako sa shoutout dito. Ha? Walang load internet? Okay. May internet ka? May internet ka? May internet ka? Sa cellphone mo? Paano nga ako? Pero nga ako sandali. Panood ako dala yung cellphone mamaya. Okay. Shoutout po kay Raymond Barro. Welcome back home. Idol, ano negosyo mabuting punan sa 20,000? Ito suggestion ko sa'yo. Pag hindi mo alam kung nagagawin mo sa pera, huwag mo galawin yung pera. Tanga na wag kang tanga, yan ang pinakamabilis na parang para maubos yan. Pag nagtatanong-tanong ka sa tao kung ano magandang negosyo, dun sa pera na meron ka, may isasuggest sila sa'yo, tapos tingin mo, papasok sa bulsa nila yung pera mo. Ganyan ang mga tao, lalo influencer, tatanungin mo ng ganyan. Ako putang ina, papasok lang sa bulsa nila yan, tapos ikaw mukhang tanga. Okay, panoorin ko muna sa sarili ko. Tangina, Brad, ba't puro mga hubad na babae itong laman ng Facebook mo? Okay, makikinood muna sandali ng live ko. Meron po lahat. Okay, yan. Okay, napapanood ko na yung live ko. Dali. Saan ba ito? Hinaan natin. Yung good morning. Morning Pilipinas. Ano naman masasabi mo sa stocks market at trading? Good po ba siya? Good permanent investment. Salamat po. Basaan? Okay. Ang pinakamagandang investment para sa akin hindi stocks. Ang pinakamagandang investment sa akin lupa. At saka kung may maipapatayo ka man nandun na kumikita na napapaupahan mo, yan pinakamaganda. Puta, pasok lang ng pasok sa'yo pero sabihin mo, mahal naman ni Canon. Yun ang pinakamaganda para sa akin. Ngayon tinatanong mo tungkol sa stocks, depende kasi sa stocks yan Hindi naman automatic na lahat ng stocks maganda Pagka blue chip ka, ang bagal niyan. Pag pink sheet ka naman, puta, ang bilis nga, pero ang bilis mo rin malugi. Pagka hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, yan ang pinakamabilis na paraan para maubos ang pera mo pag ginalaw mo yan. Huwag nyo gagalawin yung pera nyo pag di nyo alam kung ano ginagawa nyo sa pera. Tama? Tama
Ma, Ayun. ikaw, huwag mong ginagano yung pera mo, ha? Huwag kayong sikwat ng pera ninyo kapag hindi nyo alam kung ano ginagawa nyo sa pera nyo. Ganun kasimple yung konsepto. Kung isa mo walang 6:20, successful here in Netherlands. 6:20 in the evening, successful. Success na business. Kamusta kayo dyan sa Netherlands? Diyan nakatira si Peter Pan. Shoutout pare Chester. Oy, si Rebal. Taki nakaklase ko nung high school to. Puta. Siya sa mga pinaka-paboritong tao ko yan during high school days si Rebal. Idol, kumusta na kayo ni Microsoft? Okay naman. Microsoft pa rin. Nakakalimutan ko na sila i-endorse pero yun pa rin yung gamit kong sabon sa bahay, Microsoft. Effective yun, nakita mo yung kinis ng mukha ko, diba? Hindi nyo makita kasi yan naka-front cam yan Nakita nyo yung kinis ng mukha ko, diba? Microsoft yan. Kaya yung dalawang kanin walang garbage. Idol, shoutout from Pasig, supporter mo ako. Inaabangan po talaga kita. Pumunta ka na rito. Punta ka rito. Nandito ako ngayon sa harap ng mahabang parang barangay hall sa Angono, Rizal. Mahabang parang barangay hall sa Angono, Rizal. Ano cause of death ng aso ni Madam Gail? Ay, hindi ko alam Hindi ko alam, nalungkot nga ako ron Kasi nakita ko umiyak si Gail kanina kasi nga yung aso nga niya namatay. Hindi ko alam kung anong cause of death ng aso Basta sakit, yun ang sigurado ko. 100% sure ako sakit. Ayan, bumagsak yung sakit ko. Ay, yung ano ko, live ko. Sakit. Ayun, kasi dumudugo daw yung ilong ganun. Tapos, yun. Nanghihina, ayaw kumain. So yun, sad siya. Ako din, sad din ako kasi nakita kong Shoutout from UAE. We're okay in Holland. Wow, puta. Panalo. International tayo. Meron tayong Holland, meron tayong Illinois. At maraming iba't iba pang lugar. Okay, sige. Brother, naniniwala ka ba sa tatlo na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo? Yun yung nakasulat sa Biblia Meron nakasulat sa Biblia na ganun Although sa Islam, isa lang ang Diyos. Pero sa sa Biblia, meron kasing ganun. Ama, Anak at saka Espiritu. Idol, ano masasabi mo sa ira ngayon? Okay naman yung ira ngayon. Medyo mas masakit nga lang sa ulo yung mga kabataan ngayon kasi wala silang guidance ng mga magulang kasi yung mga magulang nahihirati na sa kaka-cellphone na lang maghapon Masarap makinig sa'yo. Thank you. Masarap makinig sa'yo kapag may dinaramdam. Kahit wala kang dinaramdam, makinig ka sa akin. Gusto mo ako na maglagay ng dinaramdam sa'yo So, punta ka rito. Kain ka muna ng sinigang. Sige. Ayan. Okay. Ayos. Okay, brother, naniniwala ka ba? Ayun, tapos na yun. Sagot ko na yun. Shoutout dito sa Paranaque. More power to you. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Mamaya okay na yung shoutout. Tapos na tayo sa mga shoutout ninyo And Tony Rose, walang yaka. Idol, pwede magtanong. Ayun, tanong na nga yung sinend mo Sana sinulat mo na yung mismong tanong mo. Safeguard na gamit mo. Sabi mo kagabi, safeguard lang gamit mo Kaya akala ko di na ginagamit Microsoft. Dalawa kasi yung sabong ko. Tapos maalin na lang kung ano makuha dun sa dalawa. Minsan Microsoft, minsan safeguard. Ganun. Minsan Microsoft, minsan safeguard. Dalawa sabong ko Yung yung kadalasan yung sabong ko sa puwet, yun na rin yung sabong ko sa mukha. Ganun. Safeguard. Pagka may stock ng Microsoft, Microsoft yung ginagamit ko. Siyempre nauubusan din naman ng Microsoft, tapos nagre-request ako sa kanila. Tapos nagbibigay naman sila. Okay naman Happy. Boss, ano motivation mo? Kayo motivation ko. Kayo ang lifeblood. Yung okay na ako sa sarili ko, good na ako sa buhay, puta, retired na ako Maligaya na ako sa lahat na meron ako, maligaya na rin ako sa lahat ng bagay na wala ako Siyempre, di man ako hypocrite kung sakali mang madagdagan pa ng kapiraso, bakit hindi, diba? Pero, alam mo yun, okay na ako sa lahat ng meron ako Mas importante sa akin yung dami ng mga taong matutulungan ko naman, yung mga mindset nila, diba? Kasi, totoo, diretso, sa mas madalas sa pagkakataon, di naman talaga pera yung problema ninyo, puta. Problema nyo, hindi puso, isip Dami ko pa natututunan sa'yo, Idol. Lucas, salamat. Okay, shoutout Dubai. Ayun, Dubai, kamusta kayo dyan? Tuloy pa rin ba live mo sa pag-reach mo ng 1M? Ito pa rin yun. Ayun, nagbebenta nga kami, ate mo. Shoutout muna kayo lahat dyan! Yehey! Shoutout kay Rudolph Marcas.
Oh, shoutout daw kay ano, pangalan? Budol. Kay Rodolfo daw, shoutout daw sa'yo. Spring onion? Sige ko, babe. Ito po, Ayan. idol ka nito, kuya. Cebu. Oh, Cebu. Shoutout ka na rito, puta ka. Oh, halika na, shoutout ka na rito. Ay, shoutout. Oy, shoutout. Shoutout daw. Walang pila rito sa likod ko kasi nagkakahiyaan eh. Dito tuloy sila pumipila sa harap ko eh, no. Tapos may mga meron pa naka-hazard dito, gano'n, nakapila sila. Okay. Sige, mamaya na tayo doon sa mga shoutout. Pagsilbihan ko muna yung ano. Ano Mr. Senator? Tangin, hindi nga interesado sa politika eh. Kayo na lang tumakbo dyan sa politika. Sarap-sarap ng personal na buhay ko. Komplikaduhin ko pa sa politika. Tangin, hindi na kailangan yan para makatulong. Puta, kung gusto mong tumulong ka na lang. Hindi na politika pa, puta. Okay. Idol, paano makakabangon ng business? Puro bagsak kasi lahat ng pasukan kong business at paano makakabangon uli. Check mo muna sarili mo. Baka mamaya bangon ka ng bangon sa business, puta, dapat naman talaga empleyado ka. Check mo muna sarili mo, baka hindi ka marunong mag-handle ng finances mo, hindi ka marunong mag-handle ng tao mo, hindi ka marunong mag-handle ng emotion mo, sinisigawan mo mga empleyado mo, 'di ba? Something to that effect. Ako, alam mo 'yun, unahin mo munang i-check yung sarili mo kung alam mo 'yun, kung pang negosyo ka ba o pang empleyado ka lang. Kasi wala namang masama kung pang empleyado ka, 'di ba? Pag hindi ka marunong mag-handle ng tao, hindi ka marunong mag-handle ng finances, hindi ka marunong mag-ipon, hindi ka marunong financial management, alam mo na pang empleyado ka nun. Unahin mo muna alamin yung sarili mo kung pang negosyo ka ba talaga. Kasi mamaya business ka ng business diyan, tapos puta, lalagapak talaga parati yung business mo kasi lahat na lang ng tao mo nilalayasan ka, o hindi ka marunong mag-handle ng customer, 'di ba? Wala kang customer service. Mga ganun. Unahin mo muna, audit muna sarili mo. Ano ba ang mga dahilan? Kaya at least yun, na-testing mo na kahit paano eh, di ba? Natikman mo na yung lasa ng merkado, alam mo na ngayon kung ano-ano yung mga dahilan, kung bakit ka bumagsak, audit mo na lang isa-isa. Tapos yung mga pagkakamali mo noon, itama mo ng itama, hanggang dumating sa punto na, di ba, puro tama na yung ginagawa mo. Tapos yung mga bagong pagkakamali mo, hindi na makakatulad nung una. Yun na suggestion ko sa inyo. Hindi kasi lahat pang negosyo, diretsahan, hindi lahat pang negosyo. Isa pa, kailangan mo ring tsumamba kasi sa negosyo. Merong ganun eh. Hindi lahat ng nagne-negosyong maganda yung business idea nila nakakatsamba na sumaktong yung merkado maganda. Ganun. Yun. Video kami. Tapos dalawang extra. Nakita nyo? Nakita lang. Ningas JP, Idol Chi, pwede ba ako makahingi ng konting thought mo para sa mindset ko, nang maayos ang mindset ko at makapag-focus sa isang plano sa buhay? Unahin mo muna, audit mo muna sarili mo. Ano ba gusto mo mangyari sa sarili mo, 'di ba? Tsaka ka ngayon magplano, o tapos pag nakapagplano ka na, go full speed ahead. Kasi alam mo, isa sa mga problema ng mga tao, direction eh. Hindi magkaintindihan kung saan ba talaga sila papunta sa buhay. Hindi magkaintindihan tungkol sa trabahong gusto nila. Hindi magkaintindihan kung tungkol sa skill na, alam mo yun, na magaling sila ron. Diba? Alam mo yung, ang daming bagay na pwede mong gawin na nakakalito talaga ang buhay. Kasi, alam mo, ang buhay hindi parang katulad ng course sa kolehiyo eh. Na pag natapos mo yung course na yun, na yung course direction, alam mo kung ano talaga yung magiging ending nun, yun ang magiging ending nun pag natapos mo yun, diba? Bawa, gusto mo mag-doktor, tapusin mo pagdo-doktor, kumuha ka lisensya, magiging doktor ka talaga. At ang problema, paglabas mo sa tunay na buhay kasi, tapos, alam mo yun, hindi ka na nag-aaral, masyadong malawak yung tunay na mundo eh. Ikaw mismo, mahihirapan ka humanap ng direksyon. Alamin mo muna sarili mo, alamin mo yung mga gusto mo, alamin mo yung mga ayaw mo, tapos dun sa mga gusto at saka sa mga ayaw mo, makakakuha ka na ng direksyon dun kahit papano. Yun na suggestion ko sa inyo. Order na lang sa dalawang kanin. Kain mo busin sa? Good morning, Idol. Paano po? Saan yun? Nawala. Zakmi Galceran. Good morning, Idol. Paano po iwas ang paulit-ulit na bad habit and to change the mindset? Please, I need someone to say it to me. Yung bad habit, pinapalitan ng good habit yan. Kasi kung tatanggalin mo lang yung bad habit, tapos wala ka namang ipapalit, di babalik ka ulit sa bad habit na pinanggagalingan mo. Cycles driven ang mga tao. Ang mga tao naghahanap ng cycle na iniikutan nila. Ngayon, kung alam mo na yun, cycles driven ng mga tao, kung ano man yung bad habit na gusto mong maalis sa sistema mo, palitan mo ng good habit. Yun ang sistema.
Ganon din naman yung sinasabi sa Biblia, di ba? Huwag kayong padaig sa masama, bagkus daigin nyo ng mabuti ang masama. Ang ipandadaig mo sa masama, yung mabuti. Yun ang sagot ko ron. Ano masasabi mo? EJ Delts. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa mga taong napunta sa trabaho na hindi nila gusto pero kailangan nila mag-work? Eh di kung alam mo na kung ano yung gusto mong trabaho, di lumipat ka ng trabaho. Ganun lang naman yun eh. Kung hindi mo pa alam kung ano yung gusto mong trabaho, tapos yung trabaho na yan, nagbabayad ng maayos ng bills mo, tapos natitiis mo naman kahit hindi mo masyadong gusto, eh di kunin mo ng kunan yung pera, tapos mag-ipon ka ng gusto. Pag hindi mo na kailangan yung pera galing sa kanila, mag-resign ka na, gawa ka ng kahit na ano para sa sarili mo na bago. Yun. Yan masasabi ko ron. Huwag nyo kakalimutan, katulad nyan, hindi ka naman nagtrabaho para sumaya eh. Diba? Nagtrabaho ka para kumita ng pera. Huwag nyo kakalimutan yung mindset na ganun. Hindi ka nagtrabaho para sumaya. Nagtatrabaho ka para kumita ng pera. Ngayon, paano ka sasaya? Yung pera na kinita mo galing sa trabaho hindi ka masaya, gagastusin mo sa kung saan ka man masaya. Sa pamilya mo, sa pag-iipon, sa bahay, sa, diba, sa kotse, etc. Sa travel. Ganun. Yun. Yun ang sagot ko ron. Ako yung favorite ko yun. Lods, ano keyword mo sa pagsagot sa interview? Ano to? Franzi Poral. Lods, ano yung mga keyword sa pagsagot sa interview para matanggap sa company, baka magamit ko sa pagsampa ng barko? Ang basic sa akin, hindi keywords eh. I will say key points. Ang key points na lagi kong ginagamit, yung konsepto na kung halimbawa, ako yung interviewer, ano ba gusto kong marinig galing sa aplikante? Yun, pag tinanong ka, okay, ano magiging dahilan para hindi mo matapos ang kontrata? Sagot mo simple, wala. Kasi yun yung gusto nila marinig eh. Bigay mo lang kung ano yung gusto nilang marinig para matanggap ka kagad. Tapos pagka natanggap ka na, o edi pakisamahan mo sila ng maayos, tapos maging sip-sip ka para ma-promote ka pa. Narinig mo yun, Genesis? Oh, narinig mo yun, Genesis. Yan ang sikreto eh. Yan ang sikreto. Gusto nyo mabilis ma-promote sa trabaho, hindi nyo napapansin yung mga sip-sip na po-promote, tapos yung mga bitter-bitter sa mga taong sip-sip na tatanggal. Yun. Lodi Cakes, pa-shoutout, watching from Tolosa, Leyte. I love something. Wala. Hanzo Ame Patinho. Brother, question. Maiiwasan po ba yung insomnia o hindi? Kung maiiwasan naman po, ano po best solution? Mahal, hindi na. Naiiwasan naman yun eh. Kung halimbawa, psychological yung cause ng insomnia mo, ito suggestion ko na sa inyo, magpa-check up kayo sa doktor. Kasi, ang hirap kasi sa mga tao, alam mo nang may dinaramdam ka eh. Alam mo nang mayroong possibility na mayroong kang sakit eh. Ayaw mo pa magpa-check up, nagawa mo. Tapos pagka lumala yung sakit mo, tsaka ka ngayon pupunta sa doktor kung kailan huli na lahat. Diba? Gawin yung regular yung pagpapa-check up, kaya nga sila, diba? Kaya nga sila specialista eh, diba? Tungkol dyan, merong sleep specialist. Pwede kayong kumonsulta sa mga sleep specialist. Eh sa akin naman, ako kasi wala akong ganyang problema ng insomnia. Wala kasi akong masyadong maraming problema eh. Ako na nga lang yung gumagawa ng sakit ng ulo ko eh. Ako na lang yung gumagawa ng sarili ko sakit ng ulo. Itong pagbebenta ng sinigang na baka sa kalsada, sakit ng ulo ito eh. Diba? Hindi ko naman kailangan gawin to eh. Pero tingnan mo, ang daming tao ngayon yung nakakatikim ng masarap na sinigang na baka ni Chef Anthony. Tama. Yes! ano masasabi niyo sa sinigang na baka? Sarap. Yee! Mag-book po kayo kay Mengs Photography. Ang lupit nun ha. Panalo yun. Thank you brother. Ilang order to? Isa lang? Isang order po tsaka isang rice. Isang rice. Okay. Dalawang Dalawang extra? extra. Bali, tatlo yung rice. Okay. O yun, sakto na. 150. Okay. Okay, doon tayo sa mga tanong ninyo. Watching from Mindanao. Alright. Okay, sige. Pagsilbihan natin yung mga tanong ninyo. Zakmi. Morning Idol. Hindi. Nasagot ko na to kanina eh. Idol, mabilis ba makayaman sa sales industry gaya ng pag-aete? Ano masasabi mo? Salamat. I think so kung magaling kang magbenta. Kasi lahat naman ng industriya nakakayaman eh. Kung magaling ka talaga. Kasi kung ikaw yung isa sa mga pinakamagaling dun sa industriya na yun, 'di ba? Alam ba, sales industry, 'di ba? Lahat naman ng kumpanya kailangan ng sales eh. Lahat ng kumpanya kailangan ng sales. Kung magaling ka sa sales, edi mangumisyon ka. Yun nga lang, pag hindi ka masyadong magaling sa sales, you're better off na sumisweldo na ibang parte naman ngayon ng kumpanya yung hinahandle mo. Kaysa ipinipilit mo yung sarili mo sa sales, tapos di naman gumagana, tapos hindi mo rin naman gusto yung trabaho, edi miserable ngayon ang buhay mo. Ang worst niyan, commission basis ka, wala kang kinikita kasi wala kang benta. Abigail, ang bilis mo naman magsalita, pwede bagalan.
Hindi, bilisan mo na lang yung pakikinig mo. Kasi mukhang nag-e-enjoy yung mga tao sa ganun eh. Tinitignan ko viewers dito, umaangat yung viewers, hindi bumababa eh. Pagka para tayong si Kuya Eddie kung magsalita, nababagal-bagal, eh nakikita ko bumababa yung viewers eh. So ang gusto ng mga viewers, brother, pakihinaan ng konti. Yan, okay. Ang gusto ng mga viewers, eh medyo mabilis magsalita para yung bilis ng taba ng utak nila napapagsilbihan kagad. Okay. Doon tayo sa mga questions nyo. Pagsilbihan natin yung mga tanong nyo. Kahit siguro anong pagkakamali o pagkukulang ng isang nawala yun, asan yan? Pagkukulang ng isang ina, dapat bang murahin? Magkaintindihan nga tayo kung ano ibig sabihin kasi niyan pagmumura. Hindi kasi magkaintindihan dyan sa pagmumura. Akala ng mga tao ibig sabihin ng pagmumura, pag sinabi mo yung certain word, merong isa o dalawang pirasong salita na pag sinabi mo yun, pagmumura. Hindi ganun ang pagmumura. Ganito, para maintindihan nyo lang Pilipinas kung ano ibig sabihin ng pagmumura ha. Type yes kung nakikinig ka. Sa akin muna pakinig ninyo. May matututunan kayong bago ngayon. Sige, sa akin muna mga pakinig ninyo. Huwag muna kayong sumubo. Ay, hindi kayo kasali. Sila lang. Itong mga to lang. Yung mga nasa live lang. Kaya tuloy-tuloy lang ang kain dyan. May matututunan kayong bago. Sige. Type yes muna kung nakikinig ka na. Sige. Ayan. Okay. Sige. Tungkol sa pagmumura, ganito. Lahat ng tao may kanya-kanyang social value kung tawagin, 'di ba? Lahat ng tao may kanya-kanyang level. Pag ang isang tao itinataas mo sa level, ang tawag doon pagmamahal. Minamahal mo yung tao. Yung social value niya, binibigyan mo ng halaga, pagmamahal 'yun. Ngayon, pag ang tao naman ibinababa mo sa isang level na hindi siya dapat nandoon, ang tawag doon pagmumura, minumura mo. Ibinababa mo siya sa isang social value na mura, hindi siya mahal. Gets nyo yung konsepto? Kaya nga tinawag na pagmumura. Ibinababa mo siya sa isang level ng antas ng pamumuhay o isang level ng society na hindi siya dapat nandun. Yun ang tinatawag na pagmumura. Halimbawa, sabihin mo, putang ina mo, hindi naman nagpuputa yung nanay niya. Yun pagmumura ang tawag doon. Pero kung puta talaga yung nanay niya, di sinabi mo lang yung totoo. Diba? Ganun yung konsepto. Halimbawa, sabihin mo, gago ka, hindi naman gumagawa ng kagaguhan yung ting tayo. Ayan, nakaano na. Yan. Okay. Nawala tayo ng bagya. O ngayon, nakabalik na uli. Okay. Nakabalik tayo uli. O, going back dun sa sinasabi ko, yun na ibig sabihin ng pagmumura. Ang ibig sabihin ng pagmumura, yung ibinababa mo ang isang tao sa isang level na hindi naman siya dapat nandun. Nagets nyo yun, Pilipinas? Nagets nyo yun? Yun na ibig sabihin ng pagmumura. Ngayon, tungkol dun sa nanay, kahit kailan hindi mo dapat ibaba ang level ng nanay mo. Hindi mo dapat ibaba ang level ng nanay mo. Kung ano yung family issues ninyo, huwag ninyo ilalabas sa family issues ninyo. Yun ang masasabi ko rin. So kahit kailan hindi magiging tama yung pagmumura. Hindi magiging tama yung pagmumura, lalo na sa magulang. Kaya tatanong mo, Chester, ba't ikaw nagmumura? Hindi, kinukuha ko nga kasi atensyon ninyo eh. Diba? Hindi ako masyadong mahilig magmura. Pag nagsalita ako ng keyword yun sinabi ko para makuha yung atensyon mo. Ito mo isa mukhang maganda-ganda eh. Sa kabila pala ng pagbibigay ng Diyos ng karunungan kay Solomon, kahit pa nagpakita pa sa kanya ang Panginoon ng dalawang beses likuran. Connecting tayo. Naglipat muna ako. Sim 1 muna ako ngayon. Sim 1. Morning boss. Ano masasabi mo sa pamumuno ng dating Pangulo? Wala eh. Not tonight. Not tonight. Actually wala naman talaga akong tinta. Dali lang ha. Reconnecting tayo na reconnecting eh. Okay. Sir, naniniwala ka ba sa lahat ng... Asa na yun? Wala. Naniniwala ka ba sa lahat na nakasulat sa Biblia, inutos o sinabi ng Diyos? O gawang tao lamang? Hindi ko masasabing lahat. Pero ang masasabi ko, mayroong malaking possibility na yung Biblia ay pinasulat ng Diyos. In general, yung Biblia. Pero kung masasabi mong lahat, may mga may mga tao kasing nagdagdag ng konti dyan, tapos nagbawas ng konti dyan. Diba? Gets mo yun? Yun ang sagot ko ron. Bakit tapos na kayo? Wait lang, wait mo sila. Sino sila? Sino sila na wait ko? Good morning, idol. Paulit-ulit na habit. Ito, nakuha ko na ito kanina eh. Eto, meron si Franzi Coral.
Paano naman, Lods, kapag hindi pasok sa standard yung academic average na kailangan ng company? Mababatak pa ba yan sa pagsagot ng interview? Sa paanong paraan at posible ba ito? Depende depende. Alam mo, maraming bagay na nakadepende talaga sa iba't ibang mga factors eh. Na merong ano? 120. Sige, ando na tayo na merong standard yung kumpanya na yun, di ba? Halimbawa, yung kumpanya, halimbawa, pagka call center halimbawa, kung ano yung mga standard nila, sa mas madalas na pagkakataon yun talaga yun. Mahirap bawiin yun. Bakit? Kasi yung call center kasi, ang standard ng hiring nila nanggagaling sa kliyente. Yun ang pinaka-hiring standard. Mas madalas na pagkakataon, lalo na kung company owned yung mismong hiring at hindi yan parang BPO, madalas nahihilot yun. Gusto mo na dali lang ha. Medyo pagtyagaan nyo lang ng konti yung choppy-choppy na live natin kasi as much as ang internet na talaga. Ayan na naman napupuno na naman yung internet. Anyways, sige. Moving forward tayo. General Makasig. Shoutout kay General Makasinan. Boss, pa-shoutout kay General Makasinan. Rudolph Espeña Margate. Kamusta ka dyan? Kamusta ka, General? Magandang maga sa'yo. Idol, paano ka humingi ng karunungan? Huwag niyo po intindihin niya si Rodolfo. Ikaw ba yun? General Makasinag ka pa, Tinagtad din. Tatlong sinigang, 4 na kanin. Teka lang, ako yung magko-compute. Yung cellphone ko pala, gamit ko pang live. Wala. Calculator. Wek lang. Aking hinahanap pa ang calculator. Yun. Calculator. 120 times 3. 360. 420. Part 20. Kasama na yung gitara natin. Balot na rin yung gitara. Yan. Okay, sige, going back. Let's go. Live na ulit tayo. Okay, pagsilbihan ulit natin yung mga tanong ninyo. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Sige, banatan natin yung mga tanong ninyo. Ano ba yung bad trip yung signal? Oo nga eh. Hindi, ako nababad trip doon sa signal eh. Hindi yung signal yung bad trip. Bye! Good night everybody. Oh, my bad. Ingat kayo. 1,000. Wek lang. Ako ay magsusukli lang muna saglit ng 1,000 pesos. Bale, ang sukli mo ay 580. 2. Baka mo nga yan. 4. 550. 70. Bless you! Wek lang, ako'y nagsusukli pa. Sabog-sabog ang aking pera. 10 na lang. Yan. 10 piso na lang ako lang. 10 piso, akong bahala sa inyo. 10 pesos. Sino yung hinarang nyo? Sino yung hinarang nyo? Grabe naman yan, ang gandang babae, tanga. Sabi siguro ng driver, hindi ko parang pakitigil. Grabe naman yan, ang gandang babae, krong-krong. O, ingat kayo ha, daan-daan sa biyahe. Hello, Idol. Ay, ito maganda. Jofel Bautista. Hello, Idol. Paano po humingi ng karunungan? Paano humiling ng karunungan? 1:7 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Alamin mo yung kautusan ng Diyos. Pag nalaman mo yung mga kautusan ng Diyos, pilitin mong sundin, tapos humingi ka ng karunungan. Ingat kayo, daan-daan sa biyahe. Good night! Yun ang sagot ko ron. Ano kasi,
Komplikado, hindi siya ganun kasimple. Hindi siya ganun kasimple. Pero hindi naman baratan Diyos pagdating sa karunungan eh. Hindi baratan Diyos eh. Ako, personal, na-experience ko mismo, hindi baratan Diyos pagdating sa karunungan. Ingat! Bye! Huwag ka na mangharang ng mga sasakyan. Okay. Watching from Paris. Paris. Sinigang na Paris. Sir, sa iyong palagay, ilang anak dapat ang mayroon lamang sa isang pamilya? Salamat. Depende sa finances. Ednaline, hello. Mendoza. Kamusta ka? Depende sa finances. I will say depende sa finances. Depende rin sa depende rin sa magiging quality ng mga bata na nakadepende sa attention ninyo sa kanila. Kasi finances, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking factor yung finances eh. Hindi mo pwedeng sabihing maliit na bagay ang finances eh. Bakit? Kasi kung, halimbawa, hirap na hirap yung pamilya, yung si lalaki, hindi pa niya halos kayang pakainin yung sarili niya, nag-anak na ngayon siya. Ano ngayon na mangyayari? Siyempre, for obvious reason, mapupunta ngayon yung anak dun sa babae o magkasama man sila, nakasaksak ngayon sa magulang o nakasaksak dun sa babae. Alam mo na hindi magiging healthy yung pamilya kapag ka nakasiksik yan sa biyenan eh. Kasi syempre, mayat maya, kailangan mong kastiguhin ng bata tapos pinakikialaman ka ngayon ng biyanan sa pagkakastigo mo ng anak mo. Hindi magiging healthy yung pamilya pagka ganun. Importante finances, pero importante rin at the same time na meron ka na bang sapat na taba ng utak para magpalaki ng anak. Kasi kung hindi mo pa kaya magpasunod ng bata, puta, huwag ka naman muna mag-anak. Ayusin mo muna sarili mo, ayusin mo muna leadership skills mo. Kasi hindi ka marunong magpasunod ng bata, puta, magiging suwail yan. Tapos mangyayari, ikaw ngayon na sumusunod sa bata. May mga tao, pansin ko, pansin ko lang may mga tao, ginawa na nila halos Diyos yung anak nila. Sumusunod sila sa anak nila araw at gabi. Lahat ng trip ng anak nila binibigay nila kahit na nakakalaso na rin sa mismong bata yung pinagagagawa nila. Bata, tignan mo, mayat maya, bigyan mo na matamis. Tignan mo, swerte na kung umabot ng 30 anyos siya na walang diabetes. Puro matatamis lang pinapakain mo. Oy, ang sipag talaga ni Ednaline Mendoza. Ito po, kakatapos lang po magbalot ng skinless longganisa. Isa sa mga sideline. Galing. Idol, baka siguro nakakita ka na ba ng multo o spiritong ligaw? Hindi pa ako nakakatsamba ng ganun eh. Pero nakakita na ako ng mga taong sa demonyo talaga. Yun ang mga nakakita ako. May mga taong sa demonyo talaga. Nakakita ako ng mga ganong klase ng tao na talagang masasamang mga tao na wala talagang konsyensya. Nakakita ako ng mga ganon. Yung iba nga, naging tropa ko pa eh. Mahirap na lang magsalita. Lods, topic naman about kay Doc Willie Ong. Bakit po nagkaganon? Nakakalungkot lang kasi. Oo nga kahit ako nalulungkot din ako ron eh. Hindi naman kasi ako doktor kaya hindi ko masasagot yung tanong kung bakit nagkaganon eh. Pero ang sabi ni Doc Willie Ong, dahil daw yun possibly dahil sa stress ng mga bashers niya noong mga panahon ng election. Kasi talagang, alam mo yun, siguro actually nabuhay kasi talaga siya sa isang panahon na wala social media, parang kaparehas ko, dati yun. Ngayon, lumitaw ngayon ng social media, syempre nakita niya yung komento ng mga tao tungkol sa kanya, tapos hindi niya nagustuhan yung komento ng mga tao kasi hindi siya sanay na ginaganon siya ng mga tao. Sa social media kasi, it feels as if parang akala mo, kilala mo yung tao, pero hindi naman talaga eh. Makapag-komento yung mga ibang basher, akala mo, tangina. Alam mo yun, yung para bang hindi ka pa kasi nakakatikim ng baling ilong. Ang tapang mo masyado kasi sa social media, hindi ka pa kasi nakakatikim ng baling ilong kasi rich kid ka kasi. Hindi ka pa kasi nakakatikim ng dumudugong bunganga dahil sa sinabi mo. Ako kasi nabuhay kasi ako sa isang panahon na pag nagkamali ka na sasabihin, tangina, ihanda mo yung sarili mo kasi dudugo talaga ang bunganga mo. Nabuhay ako sa ganung panahon eh. Yung pag nagkamali ka na sasabihin kahit kanino, hasapakin ka talaga. Nabuhay ako sa ganung panahon. Ngayon, tangina, mga kabataan ngayon, puta, kala mo kung sino makapagsalita sa social media, kala mo layo na narating eh. Antitindi ng kabataan ngayon eh. Nagsisigawa ng mga fake account, nagsisigawa ng kung ano-anong kaletsyan sa internet na tangina kala mo, hindi talaga sila mahuhuli. O tignan mo, recently, merong isang page sa Facebook, diba, nakita ninyo? Gumawa ng kalokohan na parang pasta-pasta something yun. Tapos biniktima nila yung isang artista na ginawa nila ng istoryang invento lang naman nila. Tapos akala nila hindi mahahanap, minessage na sila. Akala nila hindi mahahanap kung sino admin. O gago, ngayon, sinampahan ka ng kaso. Diba?
Malokaw ka pa eh, tatanong ka pa, are you threatening me ha? Putang ina mo ha, tatanong ka pa kung are you threatening me ha? Sinabihan ka na kasi nung artista eh, di ba? Na wag mo kasi siyang kinakanti kasi wala naman siya ginagawang masama. Inimbento mo lang yung story eh, akala mo hindi ka mahuhuli. Eh, puta, kahit pa fake page, kahit pa fake account yung gamit ninyo, kayang mahuli yan, kayang matrace yan. Kung talagang willing yung tao na magsampa ng demanda sa inyo. Ang dali-dali lang naman i-trace yan eh, lapit ka sa NBI, tas bayad ka ron. Madali lang i-trace yan. Tapos sampahan mo ng kaso, siguraduhin mo, 'di ba? Ganun ka simple. Simple. 'Yun. Okay, going back. Morning boss, ano ba masasabi niyo sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Okay naman. Oh, nakapakinabang naman kayo ron nung panahon ng pandemya, 'di ba? Nabigyan naman kayo nung panahon ng pandemya, 'di ba? Ayun, okay naman. Para sa akin, okay naman. Yun nga lang, ang dami nga lang patay dahil dun sa drug war, 'di ba? Yun yung nakakalungkot na parte. Pero dun sa yung drug war na nangyari, tumahimik yung mga adik at saka yung mga ano eh. Pansin niyo yun? Taka na, bumaba ang crime rate. Nung mga panahon ni Duterte, bumaba ang crime rate. Tapos, alam mo yun, yung mga tao takot gumawa ng kagaguhan kasi tangin mamaya mapatay ka kasi sa kalsada, 'di ba? Nanlabang ka na lang. Takot ang mga tao nun doon sa konseptong nanlaban eh. Naging ano eh, naging viral na meme yung nanlaban eh. Joel Divina, good morning brother. Watching from Valenzuela City. Magandang umaga idol, pa-shoutout idol ng mga taga Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna. Sige, doon tayo sa mga tanong nyo. Pagsilbihan ko muna yung mga tanong nyo. Hanap muna ako ng tanong dito. Idol, sana makapagtrabaho ako kasama mo. Salute sa'yo, ang galing nyo magpayong. Alam nyo naman kung ano kailangan nyo gawin eh. Pumunta kayo rito, diba? Punta kayo rito, interviewin ko kayo. Magkwentuhan tayo ng kapraso, lakad tayo ng kapraso. O diba, tapos siya ka magkaintindihan kung tatanggapin kita sa trabaho. Ganun kasimple konsepto. Eh, ang hirap kasi sa inyo, nagpatawag na nga ako noong nakaraan. Ayaw nyo magsipuntahan dito, tapos ngayon magsasasana kayo sa internet. Nagpatawag na ako noong nakaraan eh. Nakita nyo naman yun, diba? Baka ilang ulit nga ako nagpatawag. Pumunta na lang kasi kayo rito. Yung mga gusto mag-apply, pumunta na lang kayo rito. Pagpunta nyo rito, sabihin mo, Boss Chester, mag-a-apply po ako ng trabaho. O edi, magkikwentuhan tayo ng kaperaso. Tapos tignan natin kung tatanggapin ko kayo sa trabaho. Good morning. Sinigang na baka po. Usog nyo lang dito. Usog nyo lang dito. Para hindi kayo nakaharang dyan. Delikado kayo dyan. Baka mahagip kayo ng lasing. Lalo na may dumadaan pa naman truck. Ito na lang. Pasok nyo rito. Ilan po? Yan. Okay. Sige. Sige, doon tayo. Sana nagtitinda ka pa pag uwi ko ng Pilipinas. Malamang nagtitinda pa ako noon, brother. Kasi hindi naman ako katulad ng mga scammer na katulad ng mga course ninyo na 3 months lang daw magiging milyonaryo na eh. Hindi ako katulad nun. Papakita ko sa inyo mano-mano yung proseso. Good morning. Kamusta? Papakita ko sa inyo mano-mano yung proseso. Ngayon tatanong mo sa akin, gaano katagal aabutin hanggang sa ano? Gaano katagal aabutin hanggang sa makakuha ka ng 1 million dyan, Boss Chester? As long as it takes. Hindi ako maglalagay ng timeline. Meron akong projection sa isip ko. Pero syempre, hindi mo naman alam kung yung bang projection mo, matutupad o hindi, di ba? Dalawang sinigang po. Good morning, everybody. Okay. Ayun. As long as it takes. So malamang, pag uwi mo ng Pilipinas, baka nandito pa ako nun. Yung tatanong mo, gano'n ba katagal abutan hanggang sa maka 1 milyon ka? Hindi ko alam. Baka siguro 6 na buwan, gano'n. Baka 7 o 8 o baka 1 taon, gano'n. Hindi ko alam. Hindi ko masasagot ng diretso yan. May projection lang ako na nasa isip ko. Pero for obvious reason, nakadepende ako sa merkado kung magre-respond ba sa akin ng maligaya ang merkado. Di ba? Pero ngayon pa lang, eto bigyan ko kayo ng malupit na tip. Ngayon pa lang, maghanda na kayo for December. Kasi pagdating ng December, kahit anong basura yung binibenta mo, tangina mo, bibenta mo pa rin. Galingan mo lang sa sales stock. Pero ayusin mo rin yung produkto mo kasi pagka nagbebenta ka ng basura, malalaman ng mga tao yung binibenta mo, basura. Di ba? Yun. So ngayon pa lang, paghandaan mo na yung December kasi pagdating ng December, kanya-kanya labasan ng pera talaga ang mga tao, consumer mindset ang mga tao pagdating ng December, di ba? So, yun, ngayon pa lang, kung halimbawa, traditional business ka, paghandaan mo na kung meron kang sapat na pera, ngayon pa lang mag-hire ka na ng mga tao para bago pa mag-November, yung mga tao mo batak na, kabisado na kagad nila yung mga proseso mo. Katulad ng ginagawa ko. So yun, uulitin ko sa mga interesado na mag-apply, pwede na kayong pumunta rito. Ngayon mismo, dumiretso na kayo rito. Hanggang mamayang madaling araw pa ako rito. So kung interesado kayo mag-apply sa akin, makipag-usap na kayo sa akin ngayon pa lang. Ngayon pa lang makipag-usap na kayo sa akin kasi may opening pa ako. Mag-hire pa ako na siguro mga depende, mga 1-2 tao pa ganun.
Isa, 2 tao pa. Punta kayo rito. Yung mga interesado mag-apply, punta kayo rito. Pero sa akin, mas prefer ko yung mga siraulo, ganun. Yung mga addict, mga hired killer, di ba? Yung mga magnanakaw, ganun. Wag nyo lang ako nanakawan kasi puputulin ko talaga daliri mo, tangina ka. Di ba? Wag mo sa akin gawin yung ginagawa mo sa ibang tao. Respeto mo ko kasi re-respeto rin kita bilang tao. Bibigyan kita ng bagong buhay, ayusin mo lang sarili mo. Pero pag hindi mo inayos sarili mo, lilibing na kita ng buhay. Gusto mo ng maayos na buhay? Dito ka sa akin, punta ka rito sa akin. Pero gusto mo ng okay lang yan. Okay lang. Yan yung full experience. Tangina, good shit. Yan ang full experience ng Siligang. Masarap dito! Halika na, nganga! Okay, sige, tuloy-tuloy tayo. Bakit waiting for video signal daw? Yun, okay na pala. Normal, kapag ka medyo mahaba-haba ang pila, bayad muna bago kain. Kasi sobrang, sobrang sarap, nakakalimutan nila yung bayad. Yung bayad yung nakakalimutan, hindi yung pangalan eh. Pero dahil kayo lang naman ngayon, yan. Ilan kayo? 5? Ayos. Tagal kaya namin naabangan dun eh. Oo ba? Kami sa Explore dito ba? Saan nyo ba kasi ko inaabangan? Nandito lang naman ako. Sa Explore. Ayun lang, okay. Nawala. Oo nga, nawala nga raw eh. May mga bodyguard ka ba, idol, ba nagtitinda? Wala, pero yung barangay nandito, ang sisipag nila, sobrang sipag talaga nila. Yung pulis andito din, masipag din sila, tapos may ambulansya rito. So, pag may ginawa kayo sa akin, itatakbo nila ako sa ospital. Ganon kasimple. Maki-wifi ka kaya sa barangay? Hindi, nasa kabilang kalsada ako ng barangay. Nasa kabilang kalsada ako ng barangay. Idol, may mga bodyguard ka ba nagtitinda? Hindi ko naman kailangan ng mga ganun eh. Tangina, dala ko bago kapag naglalakad ako sa kalsada. Hindi ko kailangan ng mga bodyguards pa, puta kalit yan. Aesthetics na lang yun eh, pampapogi na lang yun eh. Hindi ko kailangan nun, kaya ko makipagbalugbugan ng sarili ko. Kaya ko ipambalugbugan yung sarili ko. Tangina, matibay kaya atong katawan na to. Nakita nyo naman ako sa tondo, di ba? Nagkalagnat ako, ganun. Lumalos. Idol, totoo ba mga paiwatig sa panaginip? Minsan totoo, minsan hindi. Kasi sabi ni Solomon yun eh. Sa karabihan ng mga gawain, dumarating ang mga panaginip. Minsan, kung ano yung mga regular na ginagawa mo, yun, dumarating yung mga panaginip tungkol dun. So, minsan totoo, minsan hindi. Pero sa akin, mas maigi maging mabuting tao ka. Kasi, yung mga tao ng Diyos, nilalayuan ng masama yun. Nilalayuan ng masama. Idol, tingin mo kasalanan ba sa Diyos na kontrolin mo ang asawa mo dahil inaabuso na ang asawa mo ng sarili niyang pamilya tulad ng mga kapatid about financial? Kahit sila problemado na sa loob ng 2 dekada walang improvement, anak ng anak kahit nahihirapan na sa buhay, kasalanan ba sa Diyos na tablahin namin sila dahil may pamilya din kami? Lalaki ka, brother, obligasyon mo nga yun eh. Obligasyon mong kontrolin yung asawa mo. Obligasyon mo yun, brad. Trabaho mo yun. Siguraduhin mong ikaw ang nag-iisip para sa pamilya mo. You should lead as an example. Ikaw dapat ang leader ng pamilya mo. Hindi dapat yung babae ang nasusunod. Tapos nakikita mo nang inaabuso na kayo pagdating sa finances, wala ka pang ginagawa. Brad, ikaw yung lalaki. Matuto ka maging leader ng pamilya mo. Ikaw dapat ang sinusunod ng pamilya mo, not the other way around. Oo, okay lang naman na papakinggan mo yung opinion niya every now and then. Wala namang masama ron eh, makinig sa opinion ng babae. Lalo na, minsan may mga pagkakataon kasi, alam mo, ito napansin ko eh, sa mga babae, yung mga babae pwede mo side mirror yan, rear view mirror eh. Minsan yung mga bagay na hindi mo napapansin, sila nakakapansin eh. Pero alam mo yun, pag may mga bagay naman na alam mong hindi napapansin ng asawa mo, katulad nung inaabuso na siya pagdating sa kaperahan, puta, dapat matuto ka naman na mag-lead sa pamilya mo. Diba? Ganun kasimple buhay. Lalaki ka, ikaw dapat yung nag-lead sa pamilya mo. Sa akin, pag halimbawa nakachamba ako ng ganung klase ng bawa, asawa ko, tinatarantado ng pamilya, putang ina mo, kat lahat ng sustento sa pamilya. Pasensya na, mag-aaway tayo, sasama loob mo sa akin. Pero kung tinatarantado, pero swerte ako, yun ang laking swerte ko. Yung magulang ng aking kasintahan, wala akong sakit ng ulo sa kanila eh. They are an asset to the society. Kahit senior citizen na sila, nagbebenta pa rin sila, nagtitinda pa rin sila, may tindahan sila maliit, gano'n. Tapos, alam mo yun, yung senior citizen na yung dalawang magulang ng aking kasintahan eh. Pero kahit na senior na sila, hindi sila pabigat. Yung may sarili silang tindahan, gano'n na maliit. Tapos yung tindahan nila, doon nila kinukuha yung pangkain nila. So, alam mo yun, hindi sila nanghihingi. Happy lang sila pag binigyan mo sila, pero hindi sila demanding na klase ng mga magulang. Swerte lang yun, swerte.
Kasi bihira yung mga ganong tsamba eh. Ang normal kasi na tsamba, pagka mahirap na pamilya, wala, inaabuso talaga nila yung mga anak nila eh. Mag-aanak na sobrang dami, ganon. Tapos yung panganay, ikaw nang bahala rin sa mga kapatid mo ha. Kami, basta kami magpapasarap. Pag hindi na namin kaya, papakargo na namin sa inyo yung mga obligasyon na ginawa namin ha. Tapos pagka kami tumanda na, baka pag tinatamad na kami ng trabaho, hihingi kami ng pera sa inyo, harabasin namin kayo ha. Tapos pag hindi kayo nagbigay ng pera sa amin, wala kang utang na loob ha. Tanginang yan. Ewan ko sa inyo. Gawa kaya kasi kayo ng gawa ng mga batang hindi nyo pala kayang panindigan eh. Gawa kayo ng gawa ng batang hindi nyo kayang panindigan. May mga tao talaga ginawa ng negosyo yung mga anak nila eh. Ano negosyo mo? Wala. Yung mga anak ko, negosyo ko. Siyempre, hindi naman nila sasabihin yung diretso. Pero ine-expect mo na yun. Ikaw anak, ikaw mag-aahon sa amin sa kahirapan. Putang inang mindset yan. Ikaw mag-aahon sa amin sa kahirapan. Ano, ayaw nyong iahon yung mga sarili nyo sa kahirapan, iaasan nyo sa anak nyo, papatapon nyo sa isang lugar na ang tawag, eskwelahan. Sana, sana umusad yung buhay niya doon, gano'n. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, sige. Next question tayo. Brother, good morning. Tanong lang po ng oiler. Anong oiler namin dito? Oiler sa barko. Pwede ba hindi na siya magpadala sa asawa niya kahit kasal po sila? 4 years na pala siyang niloloko. Buntis, may anak na bago. Tapos, ang masakit, alam ng magulang niya, pero hindi sila nagsabi. Anong dapat gawin? Pa-shoutout kami, Seaman Idol, ka namin lahat dito, pati si Captain Gomez. Salamat brother, na-appreciate kita. Alam mo, itong tanong na to, hindi ko kasi alam kung anong hindi ko alam kung anong cause nun, kung bakit niloloko siya ng asawa niya. Hindi ko alam kung anong cause nun eh. Madali kasing, ganito, kapag halimbawa jowa-jowa lang, maisingit ko lang to, Edward Yare, asan si secretary? Wala po, namatayan siya ng aso. Nag-request sa akin, baka pwedeng umuwi muna siya ngayong gabi. So umuwi muna siya ngayon, pinagbigyan ko siya para makapagdalamahati naman dun sa namatay niyang aso. Kasi considered na pamilya kasi ang mga aso at saka ang mga pusa eh. Kahit ako, nasaktan ako para sa kanya nung nakita kong umiiyak si Kaylee. So yun, pinayagan ko muna siyang umuwi. Pero dun sa tanong ninyo, pagdating kasi sa usaping magjowa, ang dali niyan eh. Sobrang dali niyan, jowa lang yan eh. Pwede mong palitan ng jowa kapag kaganyan na yung ugali ng jowa eh. Ito kasi ang problema. Merong circumstantial matters, merong circumstances na nagmamatter na hindi ko kasi alam kung anong klaseng babae ito na pwede mong sabihin niloloko. Pero ang tanong, ano dahilan kung bakit niloloko siya? Ano dahilan kung bakit niloloko siya? Kasi baka alam mo yun, 'di ba, masyadong mabunganga itong si lalaki na sige, nagpapadala nga ng allotment, wala tayong problema ron, nagpapadala siya ng allotment. Pero more than money, ang kailangan ng mga babae, emotional security. Emotional security, more than yun ang common kasi ang lalaki may pantog na napupuno eh. Pero ang built ng mga babae, emotional beings ang mga babae. Pag na-fulfill mo yung emotional needs ng mga babae, hindi ka magkakaroon ng ganyang problema. Ngayon, check mo rin. Baka kasi ang dahilan, may diferensya rin sa'yo. Ngayon, ayan. Okay, bumalik na. Naputol lang tayo sandali. Internet connection kasi medyo may kabagalan eh. Ayan, going back dun sa pinag-uusapan natin. Ang mga babae, emotional beings ang mga babae. Ngayon, isa sa mga magiging sakit ng ulo mo dyan, yung mga babae, pagka namemendeho na, ang ibig sabihin nun, baka hindi mo na-fulfill yung emotional needs ng babae. O, baka naman talagang Makati lang siya. Kasi may mga ganung babae rin, Makati. Ito kasi ang problema. Pag tungkol sa asawa, hindi maingat na akong sumagot pag tungkol sa asawa eh. Lalo na kung kasal. Kasi hindi mo gugustuhin na nag-advise si Chester, sabi hiwalayan. Tangina, tas anong nangyari, naging broken family kayo, may anak pa naman kayo. 'Di ba? Madadama yung mga bata, tapos hindi ko naman alam kung ano eksakto ang senaryo ng dalawa. Hindi ko alam eh. Ngayon, ito kasi ang punto. Sa Biblia, pag-uusap Biblia, hindi pinahihintulutan ang paghihiwalay maliban na sa pakikiapid. Yang ganyang grounds na yan para maghiwalay. Grounds para maghiwalay. Pero wala akong sinabi maghiwalay kayo ha. Tignan mo rin, baka kasi may diferensya sa'yo. Kasi ito ang punto eh. Pag hindi mo na-resolve yung diferensya sa'yo bilang lalaki, lahat ng pagsasama mo, ganyan at ganyan pa rin ang magiging ending. Ganyan at ganyan pa rin ang magiging ending. Maliban na lang kung alam mo talagang may diferensya talaga yung babae na minsan panahong prostitute yung kinuha mo para maging asawa, ganyan talaga mangyayari sa'yo kasi Makati na yun eh. Diba? Makati na yun. Siyempre naghahanap talaga ng mayat-maya iba't ibang malalaki yun. Check mo muna kung ilan, brother. Tapos ikaw na rin magkwenta. Alam mo naman kwentadas to eh.
Yun ang sagot ko ron, brother. Hindi yan, brother, good evening. Hindi yan something na kaya kong hatulan ng isang diretsyo. Malibang parehas kayong magkabilang panig, kilala ko. Malibang parehas kayong magkabilang panig, kilala ko. Ako kasi, hindi ako big fan ng paghihiwalay. Oo, sinasabi ko paminsan-minsan, hiwalay pag magjowa. Pero kung considered na mag-asawa, hindi ako fan talaga ng hiwalayan eh. Hindi talaga ako fan ng hiwalayan eh. Tignan mo, yung current na pagsasama ko ngayon, with all the problems that we had together, we're still together. Magsasyam na taon na ngayon, December. Teka nga muna, lilipat muna ako, masyado na malakas yung ulan. Lipat muna tayo, lakas na ng ulan. Nababasa na ako. Yung, okay lang yung paninindigan eh. Pero puta, pag magkakasakit ka, di ka makakapasok bukas, silong-silong muna tayo ng kapraso. Okay. Teka muna, yung cobra ko, naiwan ko pala rito. Dali lang. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Kamusta kayo dyan sa barko? Mag-iingat kayo dyan palagi. Ang pinaka mga taong pag-iingatan nyo dyan, yung mga kasama nyong Pilipino rin na sip-sip, at saka yung mga Pilipinong nandito sa Pilipinas, kasi malakas silang humarabas ng pera. Mag-ingat kayo, ulitin ko, mag-ingat kayo. Pero tungkol dun sa ang ganda ng tanong na yun ha. Ang ganda ng tanong na yun. It gets my mind working. Napaisip ako ng bahagya doon. Sige lang brother, ayan, tubig. Yun. Pwede na rito. Sige, next question tayo. Tao lang daw, sir brother, nadadala din sa mga sitwasyon. Nadulas daw kasi ang mundo, sabi niya. Nadulas ang mundo. Nadulas ang mundo? Paano madudulas ang mundo? Tangina, hindi nadulas yung mundo. Nadulas yung TD sa loob ng pepe niya. Putang inang yan. Hindi madudulas ang mundo. Pag nadulas ang mundo, yari tayong lahat. Ha? 505? Okay. 3, 4, 5. Pengin 5 piso na lang, puta ka naman, 100 pa itong binigay mo sa akin. Alam ba rin ha? Okay lang, sige. Trabaho ko na itong gawa ng paraan. Inaasar lang kita, pero trabaho ko talagang gawa ng paraan to. Akong bahala sa'yo, brother. Akong bahala sa'yo. 505, binigyan ako 600. Okay lang yun, ako na bahala sa'yo, brother. Trabaho ko naman talaga na magsukli. Okay, akong bahala sa'yo. Relax ka lang, I got you undercover. Undercover? Ulupin din mo. Ayun, tara. 95. Thank you very much. Maraming salamat. Mag-iingat kayo. Dahan-dahan sa biyahe. Sarap? Panalo, no? Ayos, no? Okay, ingat kayo sa biyahe, ha? Teka, gusto nyo pa mag-shoutout? Oo. Shoutout. Shoutout daw. Ulit. Shoutout. Shoutout, Jopar. Jopar, pre. Jopar. Sino yung Jopar? Yung tropa nyo wala rito? Iniwan nyo yung tropa nyo, at least tinake-outan nyo. Nakakatuwa naman itong mga tropa na to. Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Teka muna, ilang minutes na ba to? Teka, check natin kung ilang minutes na to. Teka, hindi mapindot. Dali, hindi mapindot. Ha? Sa atin yan. Hey, thank you brother, salamat. Okay. Teka, check muna natin kung ilang minuto na tayo. Ay brother, papindot nga ako. Dututin mo muna yung cellphone mo. Back. Yan. Okay, gano'n na ba tayo katagal? 55 minutes na. Sige, last question muna tayo. Tapos lipat ako ng TikTok. Shoutout kayo. Dali, shoutout. Yeah. Shoutout. Shoutout, Tinas Takoyaki, mahabang parang. Shoutout kay Kuya JR. Andap. Tinas Takoyaki daw. Shoutout. Yung mga hanap buhay nila. 58 minutes. Okay, yan. Ayos. Okay. Proud to say that I am a hater to fan. Ayos. God bless as business. Sa business pala. John Paulo Cristobal. Maraming salamat, brother. Minsan kasi alam mo, impression lang yun di ba? Ang impression ko kasi kupal Ever since naman impression ko sa sarili ko kupal Kahit naman ako tanggap ko na sa sarili ko yun Hindi talaga lahat ng tao magugustuhan ako. Pero dun sa mga taong nagugustuhan ako, tumataba naman ang utak nila. Hindi lahat ng tao magugustuhan ako. Bakit? Kasi yung paraan ko ng pagsasalita compelling. Minsan nakakapikon pa yung paraan ko ng pagsasalita. Presentation skills ko yun di ba? Nakakapikon, nakakainis, nakakabuisit. Pero it gets people's attention. So it works. Gumagana. Maraming salamat, John Paul Cristobal. Na-appreciate kita. May sakit si ate? Hindi. Yung aso niya namatay.
nag-request baka pwedeng dumay off muna siya. Di, pinagbigyan ko na. Medyo malakas yung ulan dito ha. So, ayan, hindi nyo, ewan ko, naririnig nyo ako ng maayos. Pero, magla-live din muna ako ngayon sa TikTok. Yung mga nasa Facebook, lipat muna kayo sandali sa TikTok. Lipat tayo sa TikTok ngayon ha. Okay, takits. Bye-bye. Good night, everybody.